Ano kami, torn between two lovers, feeling like a fool. Are you going to proceed or are you not going to proceed? But we decided to proceed with the preparation. Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections sa nalalapit at kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na kayang ipagpaliban pa ng komisyon ang preparasyon sa nasabing eleksyon. Kaya nagbigay tayo ng instruction sa ating PMO for the Bangsamoro, yung NLE natin, na paghandaan na yung 73 seats. Mahirap kasi ipagbakasakali na maghihintay kami sa 80. Paano kung wala? Paliwanag ni Chairman Garcia, nakukulangin sila sa panahon kung hihintayin pa nila ang Bangsamoro Transition Authority o BTA kung ano ang gagawin sa kulang na 7 parliamentary seats. Ang parliamentary seats ay mga posisyon sa Bangsamoro Parliament na pupunan ng mga halal o itinalagang kinatawan para gumawa ng mga batas at magrepresenta sa iba't ibang sektor at lugar sa rehiyon. Gusto ko pong emphasize sa lahat, 5 buwan lang po ang naipagkaloob sa amin para paghandaan ng Bangsamoro parliamentary election. 5 months. Ang isang eleksyon na katulad niyan, 1 taon po pinaghahandaan. Kami po 5 buwan lang po ang nabigay sa amin. So kayo na po ang lumagay sa kalagayan ng COMELEC. Bawat araw ay napaka-importante. Dagdag pa ng COMELEC, dahil automated ang darating na BPE, muli silang magkakaroon ng iba't ibang klaseng pagsusuri para sa idaragdag na bagong features sa mga balotang gagamitin. Kapag biglang naging 80, magkakaroon ng pagbabago dahil mag-o-open kami ng filing ng candidacy doon sa lugar na maaapektuhan nung madadagdag na mga parliamentary seats o mababawas na munisipyo o syudad doon sa original na nandoon na distrito. Kaya magkakaroon na napakalaking pagbabago kung sakasakali na pagkaroon ng distribution. Inaasahan sa October 2025 na ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections at bahagi ng paghahanda ng COMELEC para rito ay ang inilaang 1 buwan na voters education sa rehiyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.